Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat and may courtesy sa ating mga nasa harapan, especially our Deputy Brigade Commander na 2nd Mechanized Brigade, Colonel Romel M. Pereña, MNSA Armored Philippine Sir. Good afternoon, sir. And representative of our Municipal Mayor, Honorable Sadat Bolowa, SB member, sir. And to the OIC Chief of Police, Munay MPS, Police Captain Pandapatan P. Kataan, and others, hindi ko na kami from the LGU. Good afternoon po. And emphasize ko lang din ating mga very enthusiastic and tirelessly working for 3 days ating mga facilitators in the name of Mr. L. Nathan Brand Ermac. Palapakan natin yung kuya ninyo. Yung Youth Leadership Summit, hindi lamang kayo uwi na may bagong kaalaman, kundi dala ninyo ang isang misyon. Ang maging mga kabataang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa inyong mga pamilya, paaralan at mga barangay. Sabi nga ni Sir kanina, practice your leadership. Even in your homes, you can be a leader, with your siblings, pero ang pinaka-leader dyan, of course, your parents. Actually, ang leader doesn't mean na you do not follow. That is one requirement ng isang leader. You have to be a follower also. Para maintindihan mo ano yung sinusunod mo, ano yung pinapasunod mo. Kasi napaka-importante yun. Sa panahon ngayon, maraming hamon ang kinakaharap ng kabataan tulad ng mga binigay sa inyo na senaryo kahapon, napakaganda na nakita namin lahat siguro, facilitator, kung paano nyo sinolve yung binigay sa inyo na mga senaryo about discrimination, bullying, terrorism, drugs, and marami pang iba. Nag-reenact kayo, participate, na doon nakikita, maganda yon na hopefully na pagdating nyo sa dumating man sa buhay nyo yon, you will recall kung ano yung mga naging solusyon na pinakita ng mga kasamahan ninyo o kung kayo ang nag-enact. May mga boses na nagtutulak sa landas ng karahasan, pagkakawatak-watak at maling paniniwala. Ngunit ang tunay na lakas ng isang kabataan ay hindi nasusukat sa kanya-kanyang kakayahang lumaban, kundi sa kanyang kakayahang pumili ng tama, sumindig para sa katotohanan at magbigay ng pag-asa sa iba. Nakikita ito lahat, sinabi ko, sa yung mga senaryo. Paano kayo nag-motivate, yung mga may nag-perform dito about sa drug addiction, paano nyo motivate siya, anong ginawa ninyo para manhis siya sa tamang landas. Ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gulo. Ito ay bunga ng paggalang, pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang kapayapaan ito ay nagsisimula sa bawat isa natin. Naway maging matatag kayo sa harap ng mga pagsubok. Malayo-layo pa. Haharapin niyo yun. Gamitin ninyo ang inyong boses upang magbigay ng inspirasyon, hindi ng takot. Ang inyong impluensya upang magbuklod, anong magbuklod? Organize, hindi maghiwalay. At ang inyong pamumuno upang maglingkod, hindi maghari. Ang bawat mabuting desisyong inyong ginagawa ngayon ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao at ng kinabukasan ng inyong komunidad. Basta yun nga, sabi ni Sir, i-apply ninyo, gawin ninyo. Na kahit saan pa man, sa eskwelahan, sa yung over yung mga kapatid ninyo. In any way, ang dami nyo natutunan na mawala din yan kung hindi kayo nag-reflect, hindi nyo ina-apply. Sa ngalan ng 44th Infantry Battalion, under ng leadership na ating 2nd Mechanized Brigade, taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagkilahok at pagtanggap sa layunin ng summit na ito. Ang aming hangarin ay hindi lamang makapagsanay ng leader, kundi makapaghubog ng isang henerasyon ng mga peace champions and peace builders. Mga kabataang may tapang na tumindig
para sa kapayapaan, may tibay na harapin ang hamon, at may puso na maglingkod sa bayan. Tandaan ninyo, ang kapayapaan ay hindi ipinapamana. Ito ay sama-samang binubuo. At ang kinabukasan ng ating mga komunidad ay magsisimula sa mga kabataang katulad ninyo. I 100% totally agree sa sinabi ni Sir na actually ito yung without defeating the enemy of the state na without firing single bullet, no? Ito kasi itong mga activities ito magiging pundasyon nyo ba? Ito dapat tinututukan actually in my personal opinion, no, ng mga ating LGU. Ito yung mga programa na may foresight, no? May foresight. Sabi ni Sir, 10 to 15 years from now, baka kayo ang na dito, isa sa mga SD member, isa sa baka may mayor na dito, isa sa inyo, yung pinakamaaga, yung awardan natin na pinakamaaga, most punctual, baka balang araw, no? Ito, yung pinakamaliit, Sir. Please stand up, parapakan natin. Pinakamaaga lang dito, Sir. Yung Sir, na-awardan sa kapon. So, no, magaling, no? Ibig sabihin, you are very enthusiastic na matuto, ganon, and pakitaas ng sino yung napili na president. So yun, gusto ko sana pagsalita yun, magaling ka na, Sir. Salita, na YouTube picture. Actually lahat kayo, no? Even yung kahapon na nakita ninyo na parang nahiya dito, pero pumunta kayo dito sa taas pa rin. Kung nag-perform pa rin kayo, yun yung isang quality na isang leader. Yung nabigahapon ay yung courage. Yung courage na pumunta kahit na ayaw mo, pero kailangan mo gawin. No, pumunta ka, isang magandang quality yun na isang leader. No? Nag-develop pa naman kayo, so okay lang yan. Walang araw, you will have to, yung lalampasan nyo yung challenge na yun, yung stage fright. Kasi sa leader, kailangan nyo magsalita. No? Kailangan nyo rin makinig. Tulad ng ganito, dapat nakikinig kayo, no? Kasi isang magandang quality, you learn from listening. No? Sana nataos pusong nyo yun, na gets nyo yung sinabi ni Sir, napakagandang mensahe na sinabi ni Sir. No? So, maraming salamat sa inyo lahat. Naway maging ilaw kayo ng pag-asa, tinig ng pagkakaisa at inspirasyon ng pagbabago sa inyong mga barangay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.